Mami Annex, tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Doroy. 45 years old, binata, at tubong Leyte ng province. Lumaki po akong walang tatay, Mami Annex, at nanay. Iniwan na ako ng aking mga magulang sa pangangalaga ng aking lola Sefa. At kahit kailan, di ko pa narinig ang boses ng aking mga magulang. At sa tuwing magtatanong ako sa aking lola tungkol sa aking mga magulang, ang palagi niyang sinasagot sa akin ay hindi niya alam. Basta iniwan na lang daw ako sa pangangalaga ni lola at simula noon, wala na siyang balita sa mga ito. Kaya si lola na ang nagtataguyod sa akin habang nag-aaral ako sa isang publikong paaralan dito sa Leyte. At sa pamamagitan ng paglalabandera at paninilbihan ni Lola kay Senyora na itaguyod ako ng tama ng aking Lola Sefa. Mami Annex, pinatira kami ni Senyora sa isang bahay nito na malayo sa kabihasnan, walang kapitbahay at malayo sa syudad. Dahil matagal na ang lola ko na nanilbihan kay Senyora, kaya ipinagkatiwala nito ang kanilang lumang bahay kay Lola. Mami Annex, umpisan ko ang aking liham ng nakaraan noong nasa 14 years old pa lang ako. Doroy! Doroy! Oy! Gising ka na dyan. At lalamig yung agahan mo. At ako ay pupunta pa kay Senyora para maglaba. Doroy, ano ba? Gising ka na dyan. Batang to. Oho, Lola. Nandyan na. Nagbibihis lang. Kanina pa ako gumising po. Ay, aba. Kanina ka pa pala gumigising. Gila ka man lang na good morning kay Lola mo. Batang to. Ganyan bakit na tinuruan ng mabuting asal ha, bata ka? Bilisan mo dyan. Mapapalo ko yung puwet mo ngayon. Oho, nandyan na. Lola, huwag na lang kaya kayong maglabada. Ako na lang ho ang magtatrabaho. Kaya ko naman na malaki na ako eh. Ay nako, Doroy. Hanggat kaya pa ng aking katawan. Aba, hindi ako hihinto. At isa pa, hahanap-hanapin iyan ang aking katawan. Kailangan kong magtrabaho dahil pag hindi ako nagtatrabaho, Doroy, ay mapapabilis ang buhay ko. Kaya hayaan mo na akong magtrabaho. At saka, apo, huwag kang hihinto sa pag-aaral mo kukutosan talaga kita. Libre na nga yung pinapasukan mong paralan. Abay, ayawan mo pa? Huwag magmadali, apo. Kung kaya mong pagsabayin yung trabaho mo at pag-aaral, ipagpatuloy mo, apo. Pagsabayin mo. Kaya basta huwag mong pabayaan ang iyong pag-aaral ay ako'y konti na lang ang buhay ko dito sa mundo, apo. Gusto ko na iwan kita dito sa mundo ay may kasama ka sa buhay o di kaya nakapagtapos ka ng iyong pag-aaral ay payapa na akong mamamatay. Mami Annex, habang ako'y nag-aaral, ako po ay nag-sideline sa pagiging kargador sa palengke. Sa edad ko na 14 years old, ay batak na ang aking katawan sa trabaho para lang matulungan ko ang aking lola. Kaya nagpursige po ako sa aking pag-aaral at the same time ay nagtatrabaho po ako. Hindi naman sa may pagmamayabang, Mami Annex. May hawig ako ni Ian Berenasyon, sabi ng lola ko. Yan ay sabi lang naman talaga ng lola ko, Mami Annex.
Minsan, Mami Annex, gusto ko nang sumuko. Pero sa tuwing naalala ko ang mga payo ni Lola, ay nagkaroon ulit ako ng lakas para lumaban sa hamon ng kahirapan. Isang gabi, Mami Annex, habang hinihintay ko ang bayad ni Mang Simon sa akin. Duroy, nakarga na ba lahat? Opo, Mang Simon. 20 ka sako ng kopra. Wala bang may butas na sako? Wala ho, Mang Simon. Intak lahat ang sako, walang butas. O ito, Duroy. Ito ang bayad ko sa'yo. 1,000 yan. Umuwi ka kaagad. Nandyan na yung bagyo, malakas na ang hangin at ang ulan. Kaya, bilisan mong umuwi. Naku ho, Mang Simon. Ang laki ho nito. Ayos lang yan, bata. Masipag ka. Sige, alis na ako. Hindi na kita maisabay. Sa ibang ruta ako dadaan. Panigurado bumabaha na doon sa dati kong dinadaanan. Umuwi ka kaagad, Duroy. Ayos lang ho, Mang Simon. Magji-jeep lang ako. Uuwi na rin ako, didiretso na sa amin. Maraming salamat ho. Kaya sa sobrang tuwa ko po, Mami Annex, dumiretso na ako sa may bus stop malapit sa palengke. Nag-aabang ng jeep pauwi sa amin. Biglang may lumapit sa akin na ale na may dalang basket na tinakpan ng maliit na kulambo at may dala siyang bag. Boy, pwede pakibantayan mo na itong dala ko. May babalikan lang ako sa palengke. May nakalimutan lang ako. Mabilis lang ako. Balik ako agad. Pwede? Ho, sige ho. Bilisan niyo lang po. Ale at gabi na. Sigurado akong nag-alala na yung lola ko sa akin. Sige, boy. Bilisan ko lang ha. Maraming salamat talaga. Tunghayan natin ang susunod na kabanata na ang liham ng nakaraan ni Duroy. God bless everyone!